Magandang gabi po sa atin lahat. Andito po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang late na edition ng Usapang Politika. Araw po ngayon ng Biyernes. Pasensya na po at ako ay ngayon lang uli. Alam ko maraming nag-abang kaninang umaga. Maraming salamat lalo ng mga abangers ko lagi ng mga followers ko sa Facebook at saka mga subscriber ko sa YouTube. Kasi kayo naman talagang lagi nag-aabang. Nasanay na kayo, di ba? Pero yung mga suki ko din naman dito sa Facebook Live, syempre, nag-abang din. Pasensya na po, marami po tayong ginawa kanina umaga. Tapos ngayong hapon, meron din tayong ginawa. Ako ay nag-alaga ng aking apo. Syempre, kailangan po nating gawin ang ating mga trabaho. Kaninang umaga, ako po ay umattend ng meeting. At ng hapon naman, ako po ay sumama sa apo ko habang siya ay nagsiswimming lesson. Hindi naman po natin pwedeng pabayaan yung trabaho at lalong-lalong hindi na natin pwedeng pabayaan ang ating pamilya. Pero ganoon pa man, huli man daw ay magaling, nakakahabol pa rin. So ngayong Biyernes ay pababaunan ko kayo bago kayo magpahinga bukas. Kasi weekend bukas, di walang usama politika. Pag-usapan natin itong nangyayari ngayon sa pre-trial conference ni Sara Duterte doon sa kanya impeachment complaint laban sa kanya. Kaya hindi pala complaint, kaso na. Kasi natapos ngayong araw na 'to yung pre-trial conference kung saan minarkahan ng magkabilang panig ang mga dokumento at ang mga kung sino man ang nakalista na yung maipapatawag na witnesses. At sa Lunes ay maglalabas na ng pre-trial order ang Senado. 'Di ba sa una nga meron kaagad mga drama sapagkat di umano nilamon ng buhay ni Attorney Sheila Sison na nalaman ko ay alumnus pala ng UPLB, Communication Arts. Si Sheila Sison, isang batikan na abogada, UPLB alumni. Kinain daw ng buhay ni Sheila Sison si Jinky Luistro. Sabi ko, hindi totoo yun. Paano naman masasabi natin na kakainin ng buhay? 'Di ba? Paano naman 'yun? Paano naman kakainan ng buhay ang ano, ang Jinky Luistro? Hindi ko ma-imagine. Anyway, hindi totoo 'yun, 'yun ay fake news. But anyway, actually yung pre-trial conference, kailangan niya kahit sa criminal cases para makatipid na ng oras na hindi na minamarkahan. Alam niyo kasi sa korte, every time mag-present ka ng ebidensya, magpatawag ka ng witness, ililista mo yan. O kaya kailangan isa sa ano yan. Tapos yung mga dokumento lalo na yan, ako, mas remote yan, mamarkahan yan, ganyan-ganyan. Tatatakan ng bilang, etc. para ma-enter into the records. Yun ang ginawa sa pre-trial conference. Pero may mga nakakagulat din, pero lumalabas na, may mga estratehiya kasi ang ginagawa ng depensa, sabi ng mga prosekusyon, ay kinokopya lang nila kung ano yung ebidensyang ibinibigay ng 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 prosecution, kinukuha lang nila at sinasite din nila as common markings, common document. Kahit na yung witnesses, gusto din magkapareho. Pero ito nga ang point, ang nabasa ko, kaya nagreklamo yung prosekusyon kasi pareho lang naman ang laman ng dokumento. Gusto ng depensa, markahan din nila ng separate na parang di ko magets. Isa lang naman dokumento yun eh. Parehong laman, parehong pages, parang itsura. At in-identify naman both parties na gagamitin nila, bakit may marking na separate ang defense at marking na separate ang anyway. Pero may mga nakakakaano din, di ba? Yung kunyari si Mary Grace Piatos, tinawag ngayon siya ng prosecution as a witness, nilista. So marami nagtataka, ano naman ang game plan nitong mga nasa prosecution? Bakit nila tinawag si Mary Grace Piatos? Sinasabi ng prosecution, hindi naman totoong tao yan eh. Ayon sa ebidensya, sabi ng Philippine Statistics Authority, walang taong nagngangalang Mary Grace Piatos. Ngunit, siya ay tinawag ng prosecution na inilista. Ako basa ko ang nagulat ako, this is a brilliant move. Kasi alam mo, ganito yan eh. Kapag si Mary Grace Piatos ay hindi magpakita, patunay yon ngayon. Patunay yun na talagang hindi siya nag-exist. Di ano yun, laban yun, no, no, minus point yun kay Sara Duterte. Di ba?
Magbibigay yun ng ebidensya na wala talagang Mary Grace Piatos. Ngayon, kung biglang may dumating na Mary Grace Piatos, ako yun, di ba? Ay di ngayon maki-question na siya. Magkakaroon na ng pagkakataon na cross-examine siya ng prosecution at malaman natin kung siya nga ba talaga, nagtanggap ba talaga siya ng ganung kalaking pera, saan niya ginamit, ay kung milyones ang kanyang pinirmahan, mapipilitan siya ngayong aminin kung saan niya dinala yung pera, hindi ba? Brilliant move na prosecution ito. Alam niyo, may nagtatanong, bakit ganun? Pwede silang tumawag ng hindi nila kakampi na witness. Hindi ba pag nag-witness ka, ang tatawagin mo yung mga kakampi mo naman, yung mga susuporta. Hindi ganun. Minsan, mayroon pong tinatawag na hostile witness. Yung pwede mong tawagin yung testigo na alam mo nasa kabilang panig. Pero kaya mo siya tinatawag kasi alam mo kung paano lalaroin yung ebidensya na pwede mo siyang matanong, na pwedeng ipahamak niya yung kanyang kakampi. O, katulad yan Zulaika Lopez, di ba? Ito yung kanang kamay ni Sara Duterte. Pinatawag din ng prosecution bilang hostile witness. Si Michael Poa, ang abogado mismo ni Sara Duterte na dati undersecretary niya sa DepEd. O hindi ba? Pinapatawag. Hindi ba? So, laro ito. This is a game. Okay? Kaya nga ako excited na akong makita, marinig, mapanood ang trial. Na ayon sa Senate President na si Sherwin Gatchalian, naabot daw ng 7 buwan. Kasi nga naman, tingnan mo ha, ang ayon sa prosecution, kailangan nila ng 62 days para i-present lahat ng kanilang ebidensya. 62 trial days. Ayon naman kay sa depensa, 30 days lang sila. So 62 plus 30. Kasi may nagsabi niya, ba't hindi ganun? Ba't parang mas maikli? Hindi naman po yun. Ang nangyayari kasi pag trial, mauna naman ng prosecution magpipresent ng ebidensya. Tapos later ng defense. So 60 days for the prosecution, 30 days for the defense. It's 92 days. And 92 days, ang sabi ng Senado, 3 days lang sila sa isang linggo ah, makakapag-conduct ng trial. So kung 92 divided by 3 days, lalabas ng ilang weeks? 31. 92 divided by 3, di halos 31. 30. Palagay natin 30 weeks. O divide mo ang 30 weeks ng 4. Ay, abot nga talaga ng 7 buwan. Abay, January man na matatapos ito. Yan ay kung tawagin lahat ang witnesses at yun ang ebidensya, di ba? Ganon. So, may mga nagtatanong anong mangyayari during the trial? Ang haba-haba. Well, kasi ganito 'yun, apat ang articles of impeachment laban kay Sara Duterte. At ang una yatang isasalang ay yung pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at sa dating speaker na si Martin Romualdez. Kasi ito yung pinakamadaling ma-prove Siguro kaya yan inuuna nila dahil ito yung madali, hindi mo na kailangan ng maraming mga papeles dito Wala ditong masyadong witnesses. Makikita mo naman talaga andun siya nagsalita, pinagbantaan niya ang pangulo. Of course, ang gusto ko malaman paano yun ididepensa ng kampo ni Sara Duterte. Ako, ang nakikita kong depensa nila diyan hindi naman na-consummate. Wala naman siyang talagang kinausap ang ako naman, ang laban ko naman doon, kung ako yung abogado na prosecutor, hindi naman din pinag-uusapan kung talagang ikaw ay nag-arkila. Ang pag nag-usapan dito, nagbanta ka. Yung pagbabanta ang may problema Hindi naman yung talagang ikaw ay meron ng binayaran para patayin si Pangulo, si First Lady at si Martin Romualdez. Hindi nga importante dito na kung sasabihin mo, kung may mangyayari naman sa akin, conditional threat yun walang conditional threat ang pinag-usapan dito. You issue a threat, even if it is conditional.
It doesn't mean whether you really actually o nagbibida ka lang o kaya ikaw ay nagbibiro lang, whatever, ang importante, o bulaan ka lang, talagang nag-aangas ka lang, ang importante, you still issued a threat. And that is the thing that is unvice presidential. That is the thing that consists of betrayal of public trust. So kaya siguro yun ang inuna kasi napakadali. At ang huhulihin yung mga kailangan ng mga marami-raming mga papel, yung mga yung ill-gotten wealth, yung SALN. Katulad nito, yung 'di ba may kahon ng BIR na hindi pinabuksan sa Justice Committee dahil ayon sa batas bawal daw. Pero may exception, ang exception dito ay ang impeachment. So, inobjectan anong nung ano, nung doon sa pre-trial marking, gusto na sana ng prosecution na buksan na yung ano, buksan na yung kahon para makita na yung mamarkahan na yung BIR document sa loob. Eh, hindi pumayag ang prosecution. Parang ako nga kung wala naman kayong tinatago, ba't hindi kayo pumapayag? Total, mabubuksan din naman yan. One way or the other, it's going to be open during the trial. Kasi ando na yan eh. May kahon yan eh. At yan, i-presenta sa probable cause hearing, hindi nga lang binuksan. O ngayon, ando na yan. So kahit hindi yan namarkahan, available yan to be open upon motion by the prosecution. And which I don't think the Senate committee, the Senate as an impeachment court will deny. Matulad tayo ngayon, di ba yung pagbubukas ng envelope panahon ni ERAP, yun yung medyo nagkaroon ng problema, di ba? Doon nagsimula ang EDSA 2. Oh, baka biglang magkaroon ng ganyan, sige kayo. Ah, alam mo, sabi ko nga kanina sa interview sa akin sa radyo, the senators already have their own biases eh. Total political process naman talagang impeachment. Pero ito ay sui generis. Nakalulungkot ngang isipin na maraming mga Pilipino ngayon, sabi ng Okta Research, ang naniniwalang hindi naman talaga gagamitin ng mga senador ang ebidensya, ang gagamitin nila yung sarili ng mga biases. Nakalulungkot yun. Pero ito ngayon ang pag, you know, be very careful dapat ang mga senador, lalo na yung mga magpapare-elect, yung may mga pangarap na mas mataas na antas sa politika. Ang tao naman hindi forever mo pwedeng lukuhin eh. Itong 7 buwan na 'to na maghihiring at kung lalabas sa pinagtatakapad lamang si Sara Duterte, ayaw pa buksan ng kahon. O kaya kung talagang lantad na yung ebidensya pero hindi pa rin i-convict, ang tao madaling magalit. So in this case, it's no longer just Sara Duterte is on trial, the Senate will also be on trial. So mag-iingat sila. Ah, Hindi natin alam kung yung 4 na articles of impeachment ipipresent ng prosecution o isa lang o dalawa. Kasi no panahon ni Renato Corona, ang daming articles, 3 lang ang present. Okay? Dito, pwedeng i-present lahat. Nasa prerogative yan ng prosecution. At ako mismo, hinihintay ko yung trial kasi gusto ko rin makita yung paano sasagutin ito ni Sara Duterte. Kasi hindi siya nagpapakita sa ngayon eh. Di ba lagi sinasabi niya haharapin ko yun sa tamang forum. Ito na ang tamang forum. Bagamat may karapatan siya na hindi mag-testify, ah, pero kung hindi siya mag-testify, parang meron na rin pag-aamin na may ginawa kang kasalanan. Kasi ako, marami akong kaibigang abogado. Kapag medyo talo sila sa kaso, alam nilang mahirap ipanalo. Yung mga mismong kanina mga kliyente, hindi nila pinapatestify kasi baka mapahamak pa sila lalo. So, I don't know, it's probably an admission of guilt already if you are not going to testify. Di ba? Binoykot ang probable cause hearing. Pati ba naman kung pati ba ito trial hindi siya sisipot? Aba, talaga namang arrogance. You know, ang tao madaling magbago ng isip ang marami. Ang maiiwanan na lang sa kanya yung mga bulag na DDS na kahit yata anong mangyari, magiging DDS pa forever. Di ba? Anyway,
Sige, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. May mga nagsasabi sa akin, Pro, pag-usapan mo naman yung tungkol doon sa barilan sa Tacloban, tungkol doon sa lowering of the age of criminal liability. O, pag-usapan po natin yan next week, kung Lunes. Ah, pero sa ngayon, dito muna tayo sa impeachment. Masalimot na usapin yung age of criminal liability. O sige na, sana pagturok sa iyong kaisipan na plus kayo mga puso at napabago ang panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch hearts, and transform lives. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Sige. Kita-kita na ulit tayo sa Lunes. Enjoy po yung weekend ninyo. Mag-ingat po tayo lagi. Laging kalusugan ay ating iisipin. At huwag masyadong mainitin ng ulo. At disiplinahin po ang ating mga kabataan, mga anak. Pero ang pagdidisiplina dapat ay tapat at maayos, hindi yung pagiging malupit. Kasi kung nagiging malupit ka sa mga kabataan, mga anak mo, minsan yan din ang nagiging dahilan kung bakit sila ay nagiging marahas. Sige na, pag-usapan natin sa Lunes yan. Sige, promise. Lagi ko sinasabi, UP naming mahal, ani mo Lasal. Magandang gabi po sa inyong lahat. At doon sa mga team replay, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Nasaan man kayo naroon sa mundo sa ngayon? Bye for now. Keep safe and healthy.